paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, matapos biktimahin ng manananggal ang isang babae, ipinaalam ni Tomas kay Nina na naging kampo ng dilim ang dalaga nang hindi nito namamalayan at nagsabog ng lagim. Kaya pinalayo ni Nina sa kanya si Edna. Gayunman, hindi lumayo sa dalaga ang kanyang kaibigan at maging si Romel na nagmamalasakit kay Nina. Kasunod yun, nagsamanananggal si Tomas at tinangkang biktimahin si Romel. Narito ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Anak ng Manananggal. Sa isa na namang gabi ng lagi. Bitiwan mo ako, manananggal! Hindi mo maliligtasan ang malagim mong kamatayan mo sa akin. Kapag nanghina ka na sa pagsalang sa atake mo, may babaon ko ng aking mga pangil sa katawan mo.
Mawawakwa ko ng dibdib mo. Malalaman ko ng lamang loob mo. Sige. Nanghihina na ako. Nararamdaman ko nanghihina ka na, lalaki. Mamamatay ka na. Ipapaon ko ng mahaba at matatalas kong mga pangil sa dibdib mo. Manananggal! Huwag mong patayin si Romel! Nina! Huwag! Kapag pinatay mo si Romel, maaabutan ka ng mga barangay tanod na hiningan ko ng tulong! Mapapatay ka ng mga tanod, manananggal! Mga kasama! Kayo ng manananggal! Ayun na sila! Tara, punta natin, dali! Ihanda natin ang mga siman na kawayan Oo! para mapatay Sige! ako ng dilim. Sa dami ng mga parating na Madali na tanod, ako. Ako pa natin ang aswang na mapatay yan! nila ako. Tatakas ako. Madali na mga kasama. Nina! Salamat na dumating ka. Ligtas ka na, Romel! Kung hindi ka dumating at ang mga tanod, baka napatay ako ng manananggal. Totoo palang nabalitaan ko, Romel. Muntik ka nang napatay ng manananggal kagabi. Totoo, Edna. Kaya narito ako sa barangay hall. Gumawa ako ng salaysay sa muntik ng pagpatay sa akin ng manananggal kagabi. Mabuti nakatawag agad si Nina ng mga tanod. Yun nga ang isa ko pang labis na pinasasalamatan. Di siya nagdalawang isip na mailigtas ka. Kaya nga gusto kong gumandi ng utang na loob kay Nina. Mabait ang kaibigan ko na yun eh. Oo. At utang ko sa kanyang pangalawang buhay ko. Kaya tama lang na magmalasakit din tayo sa kanya. Kaya nga lalo akong gagawa ng paraan para matulungan ko siya. Pero meron lang ako isang tanong, Romel. Ano yun? Sino kaya yung manananggal na nagtangkang pumatay sa'yo? Tay, alam ko pong kayo ang nagtangkang pumatay kay Romel kagabi. Hindi ako magkakaila sa iyo, Nina. Kahit po naging kakilakilabot ang inyong anyo, naging maitim at mabalahibo ang mukha ninyo at itaas na bahagi ng inyong katawan. At tinubuan kayo ng mahaba at matutulis na mga pangil at ng malalapad na mga pakpak. Kilala ko po kayo. Alam kong makikilala mo ko dahil minsan mo na akong nakita sa anyo kong kampo ng dilim. Bakit? Bakit po? Pati si Romel, bibiktimahin ninyo. Sa gaya nating kampo ng dilim, wala tayong sisinuhin. Tay! Malalaman mo rin yan, Nina. Dahil bukas makalawa, kapag nawala ka na naman sa iyong sarili, maaaring ikaw mismong bumiktima at pumatay kay Romel. Ikaw sa anyo mong manananggal. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Chedorang, nakatiyempo po ako sa likod bahay ng isang buwig ng saging. Napahinog na. Mabuti dumating ka na, Romel. Teka, bakit po kayo nag-iimpake ng mga damit ko? Naihanda ko na lahat ng mga damit mo. Tingnan mo kung may kulang pa sa bag mo, ha? Chang, pinahalis niyo na po ba ako? May nakapagsabi sa akin
Munti ka nang napahamak kagabi. Yun po ba? Kung hindi raw sa pagdating ni Nina at ang mga barangay tanod, malamang napatay ka na ng manananggal. Wala naman po kayo dapat na ipag-alala sa akin. Anong wala? Anong wala? Pinagbili na kita na huwag ka lalabas ng gabi. Huwag na huwag. Pero sinunod mo ba ako? Hindi! Basta naramdaman mong nahihimbing na kami ng pamilya ko, lumalabas ka ng bahay. Tiyang, Kaysa mapahama ka rito sa probinsya. Mabuti lang magbalik ka na sa Maynila. kung yan po ang gusto ninyo, sige po, susundin ko kayo. Babalik ako sa Maynila. Dorang, Ha? oh, Narito ka pala sa harap ng bahay namin, Tomas. napadaan lang ako rito. At hindi sinasadyang narinig kong pag-uusap nyo ng pamangkin mong taga Maynila. Kilala mo na pala si Romel. Minsan ko na siyang nakausap nang tangkain niyang dumalaw sa anak kong si Nina na hindi ko naman pinayagan. Tomas, wala ka ng problema sa pamangking ko. Dapat. Dahil ayokong makipagmabutihan kahit kaninong lalaki ang aking anak. Pinababalik ko na si Romel sa Maynila. Wala nang biyahe ngayon papuntang Maynila. Bukas ng umaga nga raw siya uuwi sa kanila. Mabuti kung ganun. Tiyakin mong babalik na sa Maynila ang pamangkin mo, Dorang. Tomas, Kapag nagtagal siya rito sa probinsya, baka tuluyan na siyang mapahamak sa mga pangil ng manananggal. bukas ng umaga, Tomas. Bibiyahe na ang pamangking ko pa Maynila. O sige, saan ko yan, Dorang? Mabuti. Hindi na mulayanin ng Mang Tomas at siya Dorang na narinig ang pag-uusap nila sa harap ng bahay. Yan. Isinara ko ng bintana. Naiintindihan kong pagkabahala at pag-aalala sa akin ni Chang. Kung gusto niyang magbalik ako sa Maynila. Pero si Mang Tomas, hindi ko maintindihan kung bakit sa umpisa pa lamang mabigat ng dugo niya sa akin. Parang takot siyang mapalapit ako sa kanyang anak. Natatandaan ko pang kanyang sinabi sa akin. Hindi ko pinapayagan ng anak ko na magpadalaw sa kahit kaninong lalaki. Kaya umalis ka na kung ayaw mong malintikan ka sa akin. Layas! Ipinagtabuyan akong parang hayop ni Mang Tomas sa takot niyang mapalapit ako sa kanyang anak. Pero hindi ako lalayo kay Nina. Hindi ako aalis dito sa probinsya hanggat hindi ko natutulungan ang babaeng sa una ko palang pagkakakita ay napamahal na sa akin. Itay! Gising ka pa pala, Nina. Itay! Bakit nag-anyo na naman akong manananggal? Bakit mo tinatanong? Dahil pag alis ko, palihim mo naman akong susundan para malaman mo kung sinong bibiktimahin ko. At kapag nalaman mong si Romel ang bibiktimahin ko, ililigtas mo na naman siya. Hihingi ka na naman ng tulong sa mga barangay tanod para hindi kumapatay ang lalaking napupusuan mo. Itay, hindi po. Hindi mo totoong napupusuan si Romel? Kaibigan lang po siya para sa akin. Lokohin mong sarili mo. Tay! Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ka magmamalasakit ng gusto kay Romel. Hindi mo siya ililigtas kung wala kang pagtingin, kung wala kang pagmamahal sa kanya. Itay! Aminin mo, aminin mo, aminin mo. Lalo mo lang akong binigyan ng dahilan para siyang biktimahin ko, Nina. Kaya ngayon pa lang,
Asahan mo nang wawakwakin kong dibdib ni Romel at lalamunin kong lamang loob niya. Itay! Itay, huwag niyo pong biktimahin si Romel! Huwag niyo po siyang patayin, Itay! Huwag po! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Romel, hindi ka dapat nagpilit pumasok dito sa bahay ko. Kahit pa kaibigan ka ng apo kong Siena at pamangking ka ng kabarangay kong si Dorang. Pasensya na po kayo, Tata Emilio. Pero naparito ako dahil may nakapagsabi sa akin na mahusay kayong albularyo. Wala akong may tutulong sa'yo. Hindi po ako naniniwala na hindi nyo alam kung paano mapupuksa ang isang kampo ng dilim. Umalis ka na, Romel. Tata Emilio, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan nyo ako. Kung hindi nyo po ako tutulungan, kung hindi nyo po ipapaalam sa akin ang mabisang panlaban sa kampo ng dilim, hindi po matatapos ang pagsabog ng lagim ng manananggal. Manananggal. Oo, Emilio. Manananggal. Kampo ng dilim akong nagwasak at pumasok sa bintana ng bahay mo para biktimahin ka. Bakit akong bibiktimahin mo? Hindi kita kinakalaban. Hindi ako gumagawa ng paraan para mapuksa ka. Para hindi mo ako biktimahin 10 ng aking mga kamag-anak. Sinungaling! Totoong sinasabi ko sa iyo, Tomas. Hindi kita dinamay at ang kapamilya mo sa mga nauna kong biktima. Dahil inasahan ko na hindi mo ko kakalabanin. Pero nakita ko, pinapasok mo rito sa bahay mo si Romel. Nagpilit siyang pumasok at alamin kung anong mabisang panlaban sa kampo ng dilim. At tinuruan mo siya kung paano niya ako mapapatay. Hindi. Hindi mo ko malilinlang. Papatayin kita! Ito ko! Mapatay kaya ng manananggal na si Tomas ang arbularyong si Tata Emilio. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Anak ng Manananggal sa isa na namang Gabi ng Lagim. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Susan Robles.
Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi!